Tinatayang 20,000 na traditional at modern jeepney bus at UV Express ang inaasahang sasali sa Service Contracting Program o SCP ng gobyerno. Dahil dito personal na sinuri ng Pangulo kahapon ang implementasyon nito sa isang bus terminal sa Quezon City. Ngunit ang ilang transport group hindi suportado ang nasabing hakbang ng gobyerno. Alamin ang balita kay Daniel Salayo. Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Service Contracting Program o SCP ng Department of Transportation sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City nitong Lunes. Sa ilalim ng SCP, magbibigay ng pinansyal na ayuda sa mga operator ng jeep, UV Express at bus kapalit ng pagsunod sa itinakdang ruta, pagbibigay ng otorisadong unit at pagbibigay ng diskwento sa pamasahe sa mga pasahero. 100 piso kada kilometro sa mga bus, 40 pesos naman ang kada kilometro ang modern jeepney at 30 pesos kada kilometro ang mga traditional na jeepney na may maximum na 100 kilometro bawat araw. Ang LTFRB po nag-identify po tayo ng mga ruta nationwide at nag-launch po tayo ng atin pong online onboarding. Ngayon po pupunta lang po ang ating mga operator sa online onboarding platform po natin na makikita po sa Facebook ng LTFRB kung saan ilalagay po nila yung mga detalye ng kanilang mga sasakyan. Katapos po nun ay magkakaroon na po sila ng QR code. Yung QR code naman po na yun ay gagamitin para po mai-report nila ang bawat biyahe po na kanilang gagawin. Binigyang diin ng ahensya ang kabawasan ng mga hindi sasali sa programa, pati na ang parusa sa susubok na gawin ito kahit hindi naman kasali. Ngayon po kung tumatakbo po sila at hindi nila nilagyan ng tarpaulin tapos maniningil sila sa gobyerno, isusokos po namin sila at pwedeng masuspindi at makansila ang kanilang mga prangkisa. Sa panig naman ng mga pasahero, makakakuha ng 20% diskwento sa pamasahe, bukod pa sa 40% diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Diretso naman sa mga bank account ang bayad sa mga operator na kasali sa programa na idedeposito isang araw matapos maisumite ang biyahe sa pamamagitan ng QR code. Sa kabila nito, hindi sang-ayon ang grupong Piston sa programa. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, marami pa ring driver at operator ang naiiwan dahil sa masalimuot na requirements at mga issue sa registration. Ang tanong dyan, halimbawa sa isang ruta mayroong 100 unit. Yung bang 100 unit ay magiging bahagi ng service contracting. Ito ang mga service contracting iba patsi-patsing solusyon lang ng gobyerno, hindi para resolbahin yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon. Sabi nga natin, magiging tendensya ito ng away ng mga driver at mga operator. Paano yung mga nakikiboundary na hindi naging bahagi ng service contracting? Daniel Salayo, Newslight.